sipag lang, hayaan mo silang sa'yo'y humahadlang. Yo, what's up mga kabutingting? Yan na, good day po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, meron ako ditong home service na twin tub washing machine. Ito ay nag-comment lang sa comment section sa aking channel. At ito yung ating gagawin mga kabutingting. Ito ay Sharp Giga 6.5 kilograms. At ang problema nila nito mga kabutingting ay yung tubig daw nito pag ibababa yung hose ay panay tagas daw. At yung wash timer naman ay tignan nyo na lang. Pag iikutin natin, pag bibitawan ay yan o, bumabalik kusa or napakabilis. So pag mga ganyan mga kabutingting, ang isa sa mga dahilan sa aking experience pagka pinapatay sa kamay, yan yung madalas na nangyayari. Pero hindi naman lahat na dahilan kung bakit nagkakaganyan ay yung tawag niyan, yung pinapatay sa kamay. So kailangan nating magpapalit nito at the same time ay sosolusyonan din natin yung tubig sa wash tub na makapundo sila para hindi agos ng agos sa hose. At sigurado pag itataas mo yung hose ay yung tubig sa wash tub ay pupunta din dito sa spin tub. So ayan, bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ito ay ating uumpisahan na. At iayos ko lang yung aking tripod para makita nyo. So ito yung una natin gagawin mga kabutingting pagka ganito ang problema. Kailangan lang natin tanggalin lahat ng tornilyo paikot para nang sa ganon ay maitaas natin itong kabuuhan na cover sa taas or pinakatakip sa taas. Sunod naman ay tatanggalin lang natin yung tatlong tornilyo sa cover sa likod. Sunod naman ay tatanggalin lang natin itong drain valve nya. Ayan naman ay dipihit lang. At meron akong nakikitang piso dyan mga kabutingting. Ayan ang dahilan kung bakit hindi siya makapundo ng tubig. Pagka kumalang kasi yan sa drain valve ay siguradong may daanan na ang tubig sa ilalim. Ayan yung piso mga kabutingting. At sunod naman na ginawa ko dyan ay tinanggal ko lang yung mga dugtungan. Madali lang naman yan gawin mga kabutingting yung pagtanggal nyan dahil nakasakit lang yan. So hindi ka mahirapan dyan. At sunod naman ay kailangan lang tanggalin yung pinagkabitan ng preno para maiangat talaga ng buong buo yung pinaka takip or pinaka lagayan ng timer doon sa taas. Buo kasi yan mga kabutingting. At gagamit ka lang dyan ng flat screw katulad niya ang ginagawa ko para hindi ka mahirapan. Tapos dahan-dahanin mo lang sa pagsungkit yan mga kabutingting dahil itong mga ganitong klaseng plastic na mga bagong labas ngayon ay ano na siya, malutong, kaya dahan-dahan lang. At sunod naman na ginawa ko dyan ay tinanggal ko lang yung tatlong tornilyo dyan para maiangat yung kulay black na yan, para nang sa ganon ay makita natin yung timer kung bakit siya ganon. At dito ay papakita ko sa inyo yung wash timer. Yan, kung nakikita nyo ay sunog. Sa aking experience mga kabutingting pag ganitong klaseng washing machine ay naka built-in ito at medyo masilan itong gawin mga kabutingting, pero may mga paraan naman para nang sa ganun ay maayos mo ito. Ito kasi ay naka built-in. So sunod lang na ginawa ko dyan ay tinanggal ko lang yung tornilyo sa paglagayan ng wash timer para maiangat natin. At nang sa ganon ay hindi rin tayo mahirapan sa pag lalagarin kasi natin tong wash timer mga kabutingting dahil kung nakikita nyo ito ay naka built-in. At sunod na ginawa ko lang dyan ay pinagpuputol-putol ko lang yung wire nyan mga kabutingting para nang sa ganon ay hindi ako mahirapan sa paglagari.
At sunod naman na ginawa ko dyan ay tinanggal ko lang yung 3 tornilyo sa wash timer para hindi ako mahirapan sa pagtanggal ng mga nasa loob. At tinatanggal ko muna yan para hindi ako mahirapan sa paglagari dahil yung aking lagari na dinadala ay walang handle, kaya yan yung aking pamamaraan. So ito na mga kabutingting, lalagariin ko na yan at para mapalitan natin ng wash timer. Ano ito mga kabutingting, pag mga ganito, dami mong gagawin. Kung o-order ka naman yan ay dahil naka built in yan, so kahit hindi sira yung wash timer ay kailangan mo ring mapalitan yan ng bago. Pero gaya nga ng sinabi ko, tayo ay magpapalit lang ng wash timer at sa ginagawa kong ito ako ay nagdi-DIY lang para nang sa ganon ay makatipid yung mayari. At sunod naman ang ginawa ko dyan mga kabutingting ay lalagyan ko lang ng soldering lead bawat terminal ng kakabitan ng wire sa taas. Ayan ay yung forward at saka yung reverse, at ganon din yung dalawang wire na common sa spin timer at saka sa wash timer. At nilagyan ko muna yan siya ng soldering lead kasi ako ay magbubutas doon mamaya. Nang sa ganon ay hindi ako mahirapan mag-solda or maglagay ng soldering lead dito sa pinaka-terminal niya. At ang sunod lang na gagawin ko dyan mga kabutingting ay tatanggalin ko lang yung pinaka-stopper ng switch handle or yung sa ikutan. Para nang sa ganon ay matutusok ko yan doon sa pinakabutas. So maintindihan nyo rin yan kung bakit tinanggal ko yon. Ayan, dyan ko itutusok yan dahil kung hindi ko tatanggalin yon ay hindi siya didiretso. So ganyan yung aking pamamaraan kung sa baga. Ayan o, anuhan ko lang yan siya, bubutasan ko lang yan sa pamamagitan ng aking hinang magkabilaan. Tapos tatanggalin lang natin yan dahil lalakihan natin ng butas yan, dahil ibabalik din natin yun mamaya yung aking tinanggal na stopper doon sa pinaka hawakan sa switch handle ng wash timer. So dyan naman ay binutas ko lang yan ng gunting. At kung pwede mga kabutingting ay laki-lakihan natin ang butas nang sa ganon ay hindi talaga sasayad yung pinaka tawag nyan, yung pinaka stopper ng wash timer. At dalawa kasi yung pinaka stopper ng wash timer, yung doon sa pagdating sa off at saka yung doon sa taas. Kaya kailangan mo lang yan siya lakihan ng butas. At saka tinanggal ko rin yung ano dyan, yung ano bang tawag nyan dyan, mayroon naka-usli kasi dyan, kaya tinanggal ko yan para nang sa ganon ay hindi sasabit yung yung tawag dyan, yung pinakababa na stopper doon sa wash timer. Hirap magpaliwanag pag mga ganitong katulad ko na experience lang, hindi ko alam kung ano yung tawag-tawag talaga dyan sa mga ganyan mga kabutingting. Pero maintindihan nyo naman dahil mayroon namang ginagawa, mayroon namang gawa. So dito nga ay binalik ko na yung aking tinanggal. Purpose lang noon para diretso yung wash timer. So ganyan lang mga kabutingting. So ito naman ay ito yung switch handle, ayan ay babawasan ko lang yan dyan para nang sa ganun ay hindi yan sasabit doon sa pinaka taas. At maintindihan nyo mamaya kung bakit ko tinatanggal yan or binabawasan.
So dito ay ipapasok na natin kung magkasya ba. Ayan, pasok na yan mga kabutingting. So ang sunod naman natin gagawin dyan ay kailangan lang natin balatan yung dulo ng wire para malagyan natin yan ng soldering lead. Tapos yung dalawang common sa wash timer ay yung dalawang puti, kailangan lang natin ipagsama yan para malagyan natin ng soldering lead at ikakabit natin yan doon sa common sa wash timer. So dito ay nilagyan ko na siya ng soldering lead, yung dulo ng wire. Ganon din itong pula at saka asol, ito yung forward at saka reverse. Sunod naman yung reverse tsaka yung forward niyan, yung kulay asol at saka pula ay nilagyan ko lang yan siya ng tube. Kung magtatanong kayo kung saan ko nakukuha yung tube na yan, ayan ay galing lang sa electric pan. So dito ay una ko lang hinang lang yung common niya, yung kulay puti. At kung napansin nyo ay hindi ko yan siya nilagyan ng tube. Tapos yung kulay puti, kulay asol at saka pula, yan naman kasi ay hindi yan dyan basta nag-spark. Dito lang sa reverse tsaka forward dahil medyo magkakalapit. Kaya nag-spark kasi yan dyan, kaya nilalagyan ko siya ng tube. Pero kung mayroon naman kayong shrinkable tube, ay pwedeng shrinkable tube yung gagamitin nyo, or pwede rin siyang hindi nyo lalagyan. Ayan ay aking pamamaraan lang mga kabutingting, nasa inyo kung inyong gagayahin yan. Kung sa baga yung aking kunting kaalaman ay sinishare ko lang po sa inyo mga kabutingting. So dito ay isasaklob ko na yung tube na sinasabi ko. Galing lang yan sa electric pan, tinatanggal ko yung laman. So nagagamit ko sa mga ganyang pamamaraan. Sa baga para-paraan lang mga kabutingting, kasi hindi naman ako mahilig bumili ng shrinkable tube or hindi ako mahilig gumamit. Kaya gumagawa ako ng paraan para ako ay makatipid. So dito ay sasalpak ko na ito mga kabutingting at ito tornilyo. At bago natin ito tornilyo yan, kailangan lang natin ayusin yung mga wire nyan. Katulad nyan ay hindi ko na mailulusot yung wire, so tinanggal ko lang yung cable tie or pinutol ko. Ayan naman ay lalagyan ko din ng cable tie mamaya yan para magiging maayos yung kanyang wirings. So dito mga kabutingting ay tinurnilyo ko na yung wash timer at sisilipin ko yan kung ayan ba ay pantay. Dahil pag hindi yan pantay mga kabutingting ay pwedeng sasabit talaga yung pinaka-ikutan ng wash timer or yung pinaka-switch handle nya. At kung nakita nyo ay tinanggal ko ulit dahil mayroon pa akong lalagariin. Yan dito, lalagariin ko lang yan mga kabutingting. Sunod ay kakabit ko ulit yung wash timer kung okay na ba siya. At tutornilyo naman. Ganito kasi lan pag mga ganito ang problema ng ganitong klaseng washing machine mga kabutingting, lalo na kung mag DIY ka lang, napakahirap pag ganito. So kailangan lang natin tornilyo yan, tapos sisilipin lang natin yan mga kabutingting kung maayos na ba yung pagkalagay ng wash timer. Yan, sisilipin nyo lang katulad niyang ginagawa ko. At sunod naman na ginawa ko dyan ay inayos ko lang yung wash timer. Yan yung sinasabi ko sa inyo na kailangan lang nating ayusin yan. At lalagyan ko lang din ulit yan ng cable tie. So dito mga kabutingting ay ibabalik ko lang yan. At babalik ko lang din yung 4 na tornilyo.
So dito ay kailangan lang natin ayusin yung wirings niya mga kabutingting, at saka yung kable niya. At ito yung aking nilagarian kanina. Yan kung nakikita nyo. So sasalpak ko lang yan kung nasa gitna ba yan. So kung nakikita nyo mga kabutingting, yung aking nilagari ay may awang siya. Yan, kung nakikita nyo ay pinihit ko yan at tinudo ko mga kabutingting. At testing ko rin yan mga kabutingting, nang sa ganon makikita ko kung ayan ba ay dumiretso. Pero ayan, kung nakikita nyo ay nagpundo na yan. Kaya ito ay ulit na naman ulit mga kabutingting pag mga ganyan. Kailangan lang natin na yung wash timer talaga ay hindi siya sasabit. Kaya ito, ulit na naman sinting dito mga kabutingting, kagwang talaga. Yan ang mahirap pagka ganitong mag DIY ka ng ganitong klaseng wash timer na naka built in yung kanyang spin timer din. So dito mga kabutingting ay niluwagan ko lang yung dalawang tornilyo dyan para makagalaw yung pinaka switch handle or yung pinakahawakan sa ikutan sa wash timer. At yan, kung makikita nyo ay tinuro ko dyan kung kailangan yan ay yan ay babalik talaga sa off. Kaso ano pa rin yan mga kabutingting, hindi pa rin siya dumiretso dahil nag-stack up pa rin. Yan ang mahirap talaga pag mga ganito. So dito ay tanggal ko ulit yung mga tornilyo mga kabutingting dahil meron akong babawasan pa, or kailangan ko nang lakihan pa ng butas dahil may sumasabit dyan na yung pinaka stopper doon sa pinakababa. So dito ay babawasan kayong tinuro ko dyan mga kabutingting. Gamit ako ulit ng gunting dahil sumasabit yung pinaka stopper doon sa yung pinaka ilalim na stopper, sumasabit dyan. Kaya binawasan ko yan dyan banda at gumamit lang ako dyan ng gunting at saka kutsilyo. So ito yung sinasabi ko, yung nasa baba ay sumasabit dyan. Kaya siya pahinto-hinto. So dyan lang yung aking nakikita na sumasabit. So totornilyo ko na naman ulit yan mga kabutingting. So dito ay kabit ko ulit yung pinaka hawakan ng wash timer mga kabutingting, or yung pinaka switch handle nya. At kailangan mo lang yan siyang diinan para wala talagang sasabit. Kaso dyan ay tatanggalin ko ulit dahil may sabit pa rin yan mga kabutingting. Ang hirap pa naman tanggalin pag mga ganyan, pag naipasok mo na. So dito ay kailangan ko lang gagatlaan yan ng gunting o lalakihan ko ng butas. Ganito kahirap pagka ganito ang gagawin mo. Pero kung may tiyaga naman mga kabutingting ay magagawa naman ito, basta tiyaga-tiyaga lang. Kailangan lang kasi nating ayusin para wala talagang sabit, kasi kung hindi natin aayusin yan ay pwede tayong mababackjab dyan mga kabutingting. Kaya kailangan nating ayusin, kasi mahirap pa naman talaga pagka tayo ay mabackjab. So dito ay pagkatapos ko yun siya binawasan dito banda ay niliha ko rin yan mga kabutingting para nang sa ganon ay hindi siya pangit tignan at hindi halata na binawasan. Kaya kailangan lang natin yan dyan lilihain.
So dito mga kabutingting ay ikakabit ko na lahat ng pinakahawakan niya. Dahil ayan ay wala na yang sabit dyan mga kabutingting. Kung sabaga maayos na maayos at napakalambot na siyang pihitin. So kailangan lang natin ilagay yung lahat ng switch handle niya. So dito mga kabutingting ay symbol ko na yan. At pag mga ganyan mga kabutingting ay bantayan nyo lang yung pinakakable ng sa drain. Kaya minsan yan ay naiipit, kaya kailangan nyo lang yan siya bantayan. Or kailangan talaga yan na hindi talaga yan siya maiipit. Dahil kung maiipit yan ay mahirapan ka dyan sa pag ng drain. Kung sa baga hindi mo mapipihit yung drain pag ayan ay nakaipit, kaya kailangan mo siyang bantayan or aayusin talaga. At ngayon mga kabutingting ay ginabi na talaga ako sa pag-i-edit. Kanina kasi ay kumuha pa ako ng panggatong pag uwi ko, kaya ginabi talaga ako sa pag-i-edit. Siguro gabi na itong ma-upload mga kabutingting. So ganito lang ang diskarte pag mga ganito mga kabutingting. Kailangan lang dyan ay mahabang pasensya. Kahit magpabalik-balik ka sa pagtanggal ay kailangan mong tiyagain, kasi kung hindi mo tiyagain yon ay mahirap naman din pag nagbaback job ka, kaya tiyagain mo lang. So dito ay ibinalik ko na yung mga tornilyo niyan mga kabutingting. Sunod ay inaayos ko lang yung mga wire dyan, at gaya nga ng sinabi ko, bantayan mo lang yung kable na kulay dilaw. Ayan ay para sa drain na wag maipit. So dito ay nilalayo ko lang yung camera mga kabutingting para makita nyo kung ano yung aking sunod na gagawin. So dito ay inayos ko lang yung niya, pagsaklob, para nang sa ganun ay itutornilyo ko. Ito na yan para matatapos na. Dahil ginabi na ako nito mga kabutingting. So dito ay tutornilyo ko na ito mga kabutingting, paikot. So dito mga kabutingting ay sinusuom ko dito. At tingnan nyo kung ano yung aking sunod na ginawa. At ang ginawa ko lang pala dyan ay pinahaba ko lang yung spring, nang sa ganun ay malakas siyang tumulak sa drain valve. Dahil nga ang problema nga nito ay tagas ng tubig sa wash tub, hindi sila makapundo. Kung itataas mo naman ay pupunta naman yung tubig sa wash tub sa spin tub. So yan lang yung pinakano niyan. At dito ay inayos ko lang yung kanyang wirings. Ayan naman ay hindi ka malilito dyan dahil isusuklob-suklob mo lang yan sa kakulay niya na nakasakit. At kailangan mo lang yan siya ng lagyan ng cable tie yung kanyang wirings para hindi siya pangit tignan mga kabutingting. So dito mga kabutingting ay tatakpan ko na yan dahil natitiyak ko namang maayos na yan at hindi na sasabit yung pinaka pihitan ng wash timer. So dito mga kabutingting ay aayos ko lang yan. Kung sa baga ihaharap ko lang yung washing machine dito. Yan, tapos nakasaksak na yan mga kabutingting, para yan ay ating may tatry. So dito mga kabutingting ay pihitin lang natin yung wash timer, at kung makikita nyo ay umiikot na. At magre-reverse din yan mga kabutingting, at pinalagyan ko rin yan sa kanila ng tubig yan mga kabutingting. So yung wash timer nito mga kabutingting ay kailangan lang nating antayin paikot, at hindi ko na yan binidyo mga kabutingting, pero ayan naman ay nagiging good na mga kabutingting. So ayan mga kabutingting, bale ito ay malapit nang matapos at dire-diretso naman siyang ayan, hindi pa naman ito natapos.
talaga na dumating dito sa zero. So ipiniplay ko lang para makita nyo na ito ay okay na. At tungkol naman doon sa tubig na hindi makaagos mga kabutingting, ayan kung nakikita nyo ay hindi talaga umaagos. So try natin itong i-drain dahil may tubig naman. Ayan, nag-drain. So ibabalik lang natin dito sa ano, kung ayan ba ay walang tagas. Ayan. So ayan, kung nakikita nyo ay tulo-tulo na lang mga kabutingting. So ayan ay okay na yan. Hindi naman talaga 100% na walang tulo-tulo yan. So ibig sabihin ay okay na yan mga kabutingting. So malapit na rin siyang aabot dito sa off. At ito ay hindi to aabot dito sa mismong off talaga. Dito lang yan. Kung sa mga diretso siya. So antayin lang natin na yan ay matapos. At kung balikan natin dito. Yan kung nakikita nyo. Yan, tulo-tulo na lang. Tulo-tulo na lang yan. So ito ay okay na ito mga kabutingting. So dito ko na rin siguro tapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan mo itong video na ito at kung mayroon ka ditong natutunan, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, ay baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ako pag mga ma-notify kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Ayan, nabubulol na. Shout out boss. Okay na. Thank you. Ayan. So ayan na mga kabutingting. Laging nag-iwan sa inyo. Nang ingat tayo palagi. At God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan. Bye bye na po.